May mensahe po si Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang mga anak at ang sabi po niya, to Sara, Pulong and Basti, be strong and find purpose in life. I have found mine. I love you. Yan po ang mensahe ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang mga anak. Diyan po natin makikita kung gaano kamahal ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang mga anak. Kahit nasa kulungan siya, nasa kanyang mga anak pa rin yung pag-alala niya, di ba? Pero alam naman po natin na matibay po ang kanyang mga anak, lalong-lalo na po si VP Sara Duterte. Napakatibay po, manang-mana po yan sa tatay. Manang-mana po sa tatay. Matibay, matalino, madiskarte, lahat po na kay VP Sara Duterte na. Hindi mo siya makikita nangihina. Kahit yung hinuhuli si Pangulong Rodrigo Duterte at dadalhin doon sa dahig sa Netherlands ng ICC, hindi po natin makikita si VP Sara Duterte na nangihina o pinaghinaan ng loob. Diyan natin makikita kung gaano katibay si VP Sara Duterte. Pag yan nagiging Pangulo, walang problema sa bansa na hindi niya haharapin. Dahil napakatibay po, malakas po ang loob ni VP Sara Duterte. Yan ang dapat na magiging pinuno po talaga. Hindi nawawala ng pag-asa kahit anong hirap ang hinaharap, di ba? Kahit gaano kalaki ang problema, hindi po siya pinanghihinaan ng loob. Yan po si VP Sara Duterte. Bagay na bagay sa kanya po magiging Pangulo. Dapat ganyan po ang Pangulo natin. Matibay ang loob, malakas, di ba? Matalino, madiskarte. Higit sa lahat, hindi po mahina. Lalo-lalo na pagdating sa mga problema sa bansa, hindi po pinaghihinaan ng loob. Malakas po ang loob ni VP Sara Duterte. Nakikita po natin, di ba? Hinuli na yung tatay niya, nandun na sa Netherlands, pero makikita natin na parang ano lang po si VP Sara Duterte. Yung parang hindi siya nagpapanik, di ba? Hindi siya nagpapanik. Talagang malakas ang loob. Talaga ang mga dugo ng Duterte ay mga malalakas ang loob po. Kita nyo po si Kitty Duterte, di ba? Nandoon sa harap-harapan ng mga pulis nung hinuli yung tatay niya na si Pangulong Rodrigo Duterte. Talaga makita mo ang tapang ni Kitty, di ba? Tapang, mana rin po sa tatay, di ba? Mana sa tatay. Ang mensahe din po ni Basti, hindi pa po isinilang ang makakatalo kay Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi pa po, at tama naman po siya. Dahil si Pangulong Rodrigo Duterte ay mahal po ng taong bayan. Saan po ba tayo makakita ng presidente hanggat pagbaba? Napakataas ng trust rating sa buong mundo. Siya lang po ang pinakamataas na trust rating, di ba? Ganon kamahal si Pangulong Rodrigo Duterte ng sambayanang Pilipino dahil sa magandang nagagawa niya. Biruin mo naman, pag nasa abroad ka, magulang ka, tatay ka, o nanay ka man, hindi ka masyadong mag-alala sa mga anak mo dito sa Pilipinas dahil safety po, dahil wala na po yung mga masasamang tao, napakalaking nabawas na po, di ba? Ganun po kaganda. Kaya ito si VP Sara Duterte, yan ang bagay maging Pangulo, yung matibay ang loob, malakas ang loob, hindi pinaghihinaan ang loob pag may mga darating na mga problema. O di ba? Hinaharap, na-impeach na siya. Yung tatay niya nakulong pa, di ba? Pero hindi natin siya nakita na pinanghinaan ng loob. Lumalaban po, lumalaban. Kaya bagay po sa kanya magiging isang Pangulo po talaga. Hindi niya po tayo pababayaan, tayong mga Pilipino, kapag si VP Sara Duterte ang magiging Pangulo sa sunod, di ba? Hindi niya tayo pababayaan yan. Haharapin niya lahat, kung anuman ang pagsubok na darating sa bansa. Haharapin niyan dahil sa kalakasan ng loob ni VP Sara Duterte. Malaki tiwala ko po diyan kay VP Sara Duterte dahil nakikita po natin ngayon. Talagang sa dami-daming problema na hinaharap, sa dami-daming pagsubok na hinaharap, hindi po siya sumusuko. Lumalaban po at tumatayo. Diyan po natin makita kung gaano siya katibay, katalino, kamadiskarte. Ganun po si VP Sara Duterte. Kaya sana
sa susunod na Pangulo ay siya na po ang uupo. Para naman magkaroon tayo ng isang Pangulo na talagang matibay, may panindigan, talagang kayang humarap na kahit anumang problema nga haharapin sa bansa. At inaasahan din po natin kapag naging presidente si VP Sara Duterte, yung mga anak natin magkakaroon na po ng safety pag naglalakad tayo sa kalsada, madiliman o madaling araw o gabi, hindi na tayo gaano kakabahan dahil sigurado ibabalik po ni VP Sara Duterte ang peace order sa bansa. Sigurado yan, gagayahin po niya si Pangulong Rodrigo Duterte para yung mga masasamang tao ay hindi na po masyadong gagawa ng mga masama sa kapwa tao. Sana po mga kababayan, pero palagay ko si VP Sara po ay maging susunod na Pangulo yan. Sigurado po ako yan. Tingnan nyo pong trust rating niya ngayon. Grabe po, pataas ng pataas. Samantala si BBM at saka si Martin Romualdez pasubsob ng pasubsob pababa. Malapit na pong sumayad sa lupa. Malapit na po. Kakaunti na lang po ang naniniwala sa kanila. Kakaunti na lang po. Paunti ng paunti. Kaya kung nagkataon lang na ang eleksyon ng presidential election ay sa May, ay wala na. Sigurado na po ang VP Sara Duterte na po ang tatayo bilang Pangulo niya na susunod. Di ba? Sigurado yan. Kaya kayo mga kababayan, anong masasabi nyo sa mensahe ni Pangulong Rodrigo Duterte doon sa kanyang mga anak at sa sinabi ni Basti na wala pang isinilang o hindi pa isinilang ang tatalo kay Pangulong Rodrigo Duterte at saka si VP Sara Duterte, mga kaibigan, napakatalino po, nakakabilib po yung ginagawa niya ngayon, di ba? Nakakabilib. Saan po ba tayo makakita na yung magkapatid pinaglalaban niya, di ba? Pinaglalaban niya. Saan po tayo makikita ngayon? Sa talino ni VP Sara Duterte at sa kanyang magaling na diskarte na pag-away niya ang magkapatid, di ba? Hindi na siya ngayon ang bumabanat sa presidente, kundi si Amy Marcos na ang pumupuna sa presidente at bumabanat sa presidente ngayon. Hindi na nanggagaling sa bibig ni VP Sara Duterte. Ganon katalino si VP Sara Duterte. Ganon kagaling dumiskarte. Ngayon, kasi karamihan pagka siya nagsasalita, kinakasuhan, kung ano-ano sinasabi sa kanya. Ngayon, sa talino niya, wala na siyang maririnig ubanat sa kanya dahil ang nagsasalita ngayon laban sa administrasyon ay ang kapatid mismo ng presidente na si Senador Amy Marcos. O diba? Napakatalino ng vice presidente. Napakatalino. Yan tala ang bagay maging presidente sa susunod. At papalit kaya President Bongbong Marcos pag natapos na siya. Kung matatapos siya, di ba? Kung matatapos siya. Maasahan po natin yan si VP Sara Duterte. Malaking tiwala po ako dyan. Dahil sa nakikita ko ngayon na grabe, napakalakas ng loob. Tumatayo po talaga kahit gaano karaming problema na hinaharap sa pamilya nila. Tumatayo po talaga, hindi pinanghinaan ng loob. Ganyan dapat ang isang leader, hindi pinanghinaan ng loob kahit gaano karaming hinaharap na problema. Hindi po talaga pinanghinaan ng loob. Lumalaban, tumatayo, hinaharap kung ano man ang problema na hinaharap niya. Ganon dapat ang ating pinuno para hindi po tayo mapanghinaan din ng loob ng taong bayan. Magkakaroon ng tiwala ang taong bayan pagka ganyan ang ating Pangulo. Parang hindi niya tayo, siguradong hindi po tayo pababayaan kahit anong problema ang darating sa bansa. So yun lang po mga kababayan, ingat po kayo.